Siya yung kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi rin po tayo titigil hanggat hindi natin na itataas ang pangalan ni Jesus sa atin pong kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Hallelujah, hallelujah. We are here coming and bow down at your feet. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Once again, light of the world. And light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Let's come at the presence of the Lord. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let the people sing. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say
to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful too. For the last time, let's sing, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, you are wonderful. You are worthy of our praise. Oh, Jesus, we magnify your name. Glory to Yes, Lord. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli ay itinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan ka namin ng pagkakataon upang ikaw ay mapapurihan, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, O God. At sa oras na ito, Panginoon, anuman ang nakikita mong karumihan sa buhay ng bawat isa sa amin, dalangin po namin, Ama, na patuloy na inihihingi namin ng tawad upang ang bawat salita mo na aming maririnig sa oras na ito ay patuloy na tumimo sa amin po mga puso, O God. Kaya sa oras na ito, Ama, dalangin po namin na ikaw ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang ang bawat salita mo na aming maririnig sa oras na ito ay patuloy na tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso, O God. Maraming pong salamat, Ama, sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy, Lord, na ikaw ang siyang maghahari sa buhay ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na siyang gagamitin mo sa aming kalagitnaan. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang makita sa kanyang buhay at patuloy na itago mo siya, Panginoon, sa iyong likuran at patuloy na makita ka sa kanyang buhay, O God. At sa bawat salita mo, Panginoon, ay patuloy na aming maunawaan at maintindihan, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito at ang lugar na ito, Panginoon, ay patuloy na balutan mo ng iyong makapangyarihang dugo ng iyong banal na Espiritu. Wasakin mo, Panginoon, ang espiritu ng antok out in the name of Jesus. Maging ang kawalan ng pakikinig sa iyong mga salita, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo po namin ipinabalik ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon pagkat araw-araw hindi lamang siya tapat, kundi siya'y mabuti at dakila po sa ating mga buhay. Every day, it's you I live for. What say, Lord, it's you who gave me life and I can't explain just how much you mean to me now. You save me, Lord, I give all that I am to you. Every day I can realize and chant your name. Every day it's you I live for, and every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Once again, every day. Every
every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can realize it's the world, and every day it's you I live for, every day I'll follow after you, every day I'll walk with you, my Lord, every day, and every day it's you I live for, and every day I'll follow after you, every day I'll walk with you, my Lord, sing it once again, and every day it's you I live for, every day I'll follow after you, every day I'll walk with you, my Lord. Let's continue to declare it's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Let's sing it with all our heart. It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. For the last time, let's declare. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Every day. And every day it's you I live for. And every day I'll follow after you. And every day I'll walk with you, my Lord. Sing it once again. And every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my. For the last time, let's sing every day. And every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Oh, we worship you. We give you praise, our living God. Let's continue to worship and give praise to the King of Kings, Lord of Lords. With all our hearts, we will worship you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lamp unto my feet and lamp unto my feet. Oh, light unto my path, it is you. Jesus, it is you. This treasure that I hold, and this treasure that I hold, more than finest gold is you. Jesus, it is you. Let's sing with
this treasure that I hold. And this treasure that I hold more than finest gold, it is you. Jesus, it is you. With all my heart, and with all my heart, and with all my soul, I live to worship you and praise forevermore. Oh, we give you praise forevermore. We need you, Lord. Lord, every day I need you more. On the wings of heaven I will soar with you, with all my heart, with all my heart, and with all my soul. I live to worship you and praise forevermore. We worship you, praise forevermore. We need you, Lord, every day. I need you more. On the wings of heaven I will soar. Oh, you take my brokenness and you take my brokenness and call me to yourself. There you stand. Heal me in your hand. Once again, you take my brokenness and you take my brokenness. Call me to yourself. There you stand. Heal me in your hand. Oh, my heart, we worship you. And with all my heart, and with all my soul, I live to worship you and
lift our hands. Let us worship the living God with all our heart. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. And with all my heart and with all my soul, I live to worship you and praise forevermore. Praise forevermore. Praise Lord, every day. Lord, every day I need you more. On the wings of heaven I will soar with Oh Lord. Hallelujah. Come on, church. This is our privilege. Feel free to worship the living God. Oh, hallelujah. We worship you. We give you praise. We glorify your name. We magnify your name, oh Lord. Lord, be pleased, oh God. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. We magnify your name, oh Lord. Hallelujah. Shall we give a best clap offering of praise to the living God? Hallelujah. Napakasarap pong magpuri sa Diyos na buhay. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. At sa oras pong ito, tayo po ay makibukas sa aklat po ng 2 Peter chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse 8. Babasahin ko po siya sa English at tingnan po natin siya sa Tagalog. From Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus the Messiah, to those who have received faith that is as valuable as ours through the righteousness of our God and Savior, Jesus the Messiah. May grace and peace be yours in abundance through full knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for life and godliness through the full knowledge of the one who called us by His own glory and excellence. Through this, He has given us His precious and wonderful promises so that through them you may participate in the divine nature, seeing that you have escaped the corruption that is in the world, caused by evil desires. For this very reason, you must make every effort to supplement your faith with moral character, your moral character with knowledge, your knowledge with self-control, your self-control with endurance, your endurance with godliness, your godliness with brotherly kindness, and your brotherly kindness with love. For if you possess these qualities, and if they continue to increase among you,
They will keep you from being ineffective and unproductive in attaining a full knowledge of our Lord Jesus the Messiah. God blesses the reading of His Word. Sa oras pong ito ay continuation po ito ng ating napag-aralan na nakaraan, making our call and election sure. As I have said last time, ay nais ko pong isa-isahin yung mga qualities na dapat nating taglayin upang matiyak natin ang ating panawagan sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya at sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang moral character. So dito po sa verse 5 ay sinasabi rito, for this very reason you must make every effort to supplement your faith with moral character. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, so moral character. So ibig sabihin, kinakailangan po nating magkaroon ng tinatawag na karakter. Kung tayo po ay tinawag ng Diyos, mahalaga na makita po natin yung kahalagahan ng karakter. Tingnan po ninyo. Character is the sum of his or her disposition. Thoughts, intentions, desires, and actions. So ito po, ulitin ko ulit. Character is the sum of his or her disposition, thoughts, intentions, desires, and action. So, kapag tinignan po natin ang karakter sa banal na kasulatan, napakahalaga. Bakit? Nang ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong pumili siya ng mga mandirigma niya. Kung natatandaan natin last time na naituro ko yung Gideon 300, mahalaga dito yung merong karakter. Amen? Hindi po pwedeng ikaw ay tinawag ng Panginoon, wala kang karakter. Kaya dapat nakikita po yung magandang karakter na kung saan dapat nataglayin natin sa ating buhay. Kaya nga, pagka tinignan po natin yung sinasabi po ng Titus, chapter 2, verse 7 and 8. Ano po ang sinasabi ng Titus, chapter 2, verse 7 and 8? Kinakailangan tayo po ay makakitaan ng tinatawag na karakter upang sa ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi mapahiya ang Diyos. Amen po ba? Kasi kapag tayo po ay walang karakter, lilingkod tayo sa Diyos at lagi pong napapahiya ang Diyos, wag na lang tayong maglingkod. Amen po ba? Nakakahiyaw sa Diyos. Kaya nga tignan po ninyo yung nakasulat po rito. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Verse 8, nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Amen po ba? Alam niyo po ba na sa karakter po natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sabi ko nga sa inyo, yung binanggit ko kanina, yung intention, disposition, yung kaisipan natin, yung thoughts, maging yung ating mga action. Mahalaga po na makita po dito para hindi po tayo mapahiya at lalong-lalo na ang Diyos. Amen po ba? Mahalaga na meron tayong magandang pag-uugali katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo kay Titus
Sabi niya, nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan nino man ang mga sinasabi mo. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sa pagkakala silang masasabing masama laban sa atin. Tamang pananalita. Kapag tayo po ay nagsasalita ng tamang pananalita, walang masasabi at hindi tayo mapipintasan. Amen po ba? Mahalaga po ito. Kaya nga, sa Biblia ay gusto ko pong makita po natin ang mga halimbawa sa banal na kasulatan na kung saan sila po ay talagang makakakitaan ng ugali na talagang hindi po sila napahiya. Example po si Daniel. Tignan po ninyo si Daniel sa kanyang pamumuhay. Sa Daniel chapter 1 verse 8, ay makikita natin dito na si Daniel ay isang kabataan pa lang nung panahon na yon. Pero si Daniel ay meron siyang disposisyon na talagang hindi niya hinayaan na ang kanyang buhay ay makontaminate ng mga bagay na kung saan sa buhay niya ay talagang masira yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kaya tingnan po ninyo, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Alam niyo ba na isa sa mga kasalanan, ano pong kasalanan pagdating po sa ganyan, sa pagkain? Gluttony. Pagiging matakaw. Pag wala kang disiplina dyan, wala kang karakter na kung saan talagang yung disposition mo, masisira ka. Kaya nga tignan po ninyo, isang magandang karakter na kung saan mas pipiliin mong ang buhay mo ay i-separate mo siya mga bagay na pwedeng mahatak ka ng sanlibutan. Kaya tingnan ninyo, hindi niya dinungisan yung kanyang sarili. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, mahalaga na yung karakter na talagang yung integrity ba? Si Daniel, pinanatili niya yung integridad na kung saan ang kanyang buhay ay hindi madungisan. Kaya sa bawat isa po sa atin, material na bagay, hindi po tayo dapat mates pagdating po sa material na bagay. Kaya isa pong magandang halimbawa si Daniel, si Job. Tingnan po ninyo si Job. Si Job ay pinagmamalaki ng Diyos na kung saan sinasabi ng Panginoon na makikita po natin yung pagmamalaki ng Diyos kay Job sa Job chapter 2 verse 3. Tingnan po ninyo. Sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, sino kausap niya dyan? Sinong kausap niya? Si Satanas. Si Taning. Sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit, nananatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. Karakter. Wala siyang katulad, sabi ng Diyos. Di ba? Marahil. Bawat isa po sa atin ngayon, kausap na ng Panginoon si Satanas. Nakita mo ba yung mga anak ko yun sa URJPCM? Walang katulad.
Di ba? Karakter. Tignan po niyo yung katabi nyo. Wala nga bang katulad? Di ba? Si Job yan. Kaya nga tingnan ninyo, kahit ano ang ginawa ni Satanas upang pinsalain yung mabuting ugali na meron siya, na talagang ang Diyos ang nakakakita sa kanya. Mga kapatid, bawat isa po sa atin, pinagmamalaki po tayo ng Diyos. Kahit maraming pagsubok, hindi magbabago yung mabuting ugali. Amen po ba? Kahit na nandyan na yung si Job, tignan ninyo, ang tindi ng problema niya na, biro mo, biglang lahat ng anak niya namatay. Lahat ng ari-arian niya nawala. Nagkaroon siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan, puro galis. Kinukudkud niya yan doon sa bato. Parang nakakita na kayo ng ginaganong-ganon niya yung baboy. Yung nagkakamot sa pader yung baboy. Di ba? Kinukudkud niya yung kanyang katawan. Dahil makate. Yun, bato. Pinangkakamot niya. Di ba? Ang sakit nun. Ang kate, masakit. Tapos, ang pinakamasakit pa dyan, sabihan ka ng asawa mo, sabihin sa'yo ng asawa mo, sumpain mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na. Ang sakit nun. Di ba? Pero hindi nagbago ang mabuting ugali ni Job. Amen po ba? Tingnan niyo yung halimbawa na pinakita ng Diyos sa banal na kasulatan, si Job. Di ba? Kaya ang Diyos kapag pumipili siya ng mga manggagawa niya, yung tumatawag siya ng mga manggagawa niya, yung merong mabuting ugali, karakter, may karakter. Kaya nga tingnan nyo, Gideon 300, hindi siya kumuha ng walang magandang ugali. Pero nyo, yung pag-inom pa lang, parang aso yung iba. Aso yung ugali. Hindi ka naman aso, tao ka. Di ba? Kaya nga, pag uminom, may disiplina. Mahalaga ito na kahit saan kadalhin ng Panginoon, yung karakter ay dapat nakikita po sa atin. Amen po ba? Sino pa? Sino pa ang mga karakter na pwede po nating makapulutan ng magandang karakter? Si David kaya? Meron kayang magandang karakter si David? Ha? Sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Si David. Meron kayang magandang halimbawa? Sabi diyan, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili na isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. So tingnan po niyo, si King David ay naging a man after God's own heart. Bakit? Sapagkat merong karakter na makikitaan natin si David ay masunurin sa Diyos. Kahit nagkamali siya, makikita natin yung kanyang karakter. Kaya nga, tinawag siyang a man after God's own heart, though he sinned. Kahit nagkasala siya, nahulog siya sa pagkakasala dahil sa babae, si Bathsheba. Pero makikita pa rin natin yung kanyang puso na talagang nandun yung pagsunod niya sa Diyos. Hindi na inayaan na yung kanyang sarili ay malayo sa Diyos na nakilala niya. Kaya nga doon nalulugod ang Diyos. Amen po ba? Sa atin, kapag tayo nagkamali, alam niyo, Psalms 51, patuloy tayong lumapit sa Panginoon, magpakumbaba, humingi ng tawad, at magsisi ng kasalanan, at talagang hingin natin yung habag ng Diyos sa buhay natin, katulad ni King David. Hindi yung nagkamali na, kamali ka na nga, yabang mo pa.
tigas pa ng ulo mo. Nagkamali ka na nga. Di ba? Ganun ang karakter na kung saan ayaw na ayaw ng Diyos. Bakit? Pride. Ang gusto ng Panginoon katulad ni King David. Kahit na nagkamali na, nandun yung kanyang paglapit sa Panginoon. Yung awit na, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Alam nyo, alam ni King David, kapag wala ang Espiritu ng Diyos, walang kapayapaan sa kanyang puso. Kaya nga, isang magandang karakter na meron dapat katulad ni King David. Amen? Talagang nandun yung humble heart niya. Talagang a man after God's own heart. Amen po ba? Sino pa po ang mga karakter na kung saan makikitaan po natin ng magandang halimbawa? Si Ruth. Sa Ruth chapter 3, verse 11. Sa Ruth chapter 3, verse 11. Tingnan nyo. 11. Ruth chapter 3, verse 11. Ipanatag mo ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo. Di ba? Mabuting babae. Ang laki ng favor niyan. Pag mabuting babae ang isang tao, o kaya naman, gawin nating mabuting lalaki. Di ba? Ipanatag mo ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting lalaki, isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. There is favor. Amen po ba? Kaya nga, sa buhay po natin na makita po natin na napakahalaga ng karakter. Kapag ang isang tao ay merong karakter, sabi ng Proverbs chapter 11 verse 3 ay sinasabi rito, the integrity of the upright guides them. Tingnan po ninyo, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan. So, matuwid. Pero sa Ingles, the integrity of the upright guides them. Ito yung mag-guide sa isang taong merong integridad. Kapag ikaw ay isang taong merong integridad, makikita po natin yung direksyon. Yan yung mag-guide sa atin doon sa tamang direksyon. Pero kapag wala tayong integridad, pasiklot-siklot yung dadaanan natin. Amen po ba? Proverbs chapter 10, verse 9. Whoever walks in integrity walks securely. Di ba? Kapag ang isang tao ay meron tinatawag na integrity, ay sigurado yan. Secure yan. Amen po ba? Meron siyang seguridad sa kanyang buhay kasi mas pinili natin na tayo ay magkaroon ng integridad sa ating buhay. Kaya nga, ang ating Panginoon, nais niya sa buhay natin that our character ay ma-develop. Amen po ba? Sa Proverbs chapter 17 verse 3, ang sabi ng Proverbs 17 verse 3, the crucible is for silver, and the furnace is for gold, and the Lord tests the heart. Kaya nga, ang puso natin, tandaan po natin, ang Diyos po ang nakakakita ng disposisyon ng laman ng puso natin. Kaya yung desire, yung disposisyon, yung thought, kasi ang thought, ano yan eh,
Yung iniisip ng isip natin, magkadugtong yan sa puso eh. Kapag iniisip ng isip natin, nandito yan sa puso eh. Papasok yung tinatawag na pagnanasa. Kaya kapag tayo po ay merong tinatawag na mabuting kalooban o karakter na talagang ang Diyos po ay nakakakita niyan, malulugod siya. Kaya nga, gusto ng Panginoon na tayo po ay makakitaan ng tinatawag na godly character. Godly character. Hindi o demonic character ha. Pero mo nasa loob ka ng simbahan tapos nagmumura ka. Nasa loob ka ng simbahan tapos kung ano-anong pinag-iisip mo. Di ba? Iniisip mo yung mga kapatiran. Tapos minamarites mo pa. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay makakitaan ng isang ugali na kung saan godly character. Maka-Diyos. Kasi tayo po ay tinawag ng Diyos. Kaya nga mahalaga na kung saan kapag tayo po ay isang lingkod ng Panginoon, pinili ng Panginoon. Sabi rito, tingnan po ninyo, bakit kailangan po nating ma-develop ito? Tingnan po ninyo yung 2 Peter chapter 1 verse 3. Tingnan po ninyo. His divine power has given us everything we need for life and godliness through the full knowledge of the one who called us by His own glory and excellence. Tingnan ninyo. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Amen po ba? Meron pong kapangyarihan ang Diyos sa buhay natin. Tinanggap na natin yan. Kaya nga sa buhay natin, we need to develop it. Gusto ng Panginoon ma-develop yan. At habang tayo ay lumalakad doon sa pagkatawag ng Panginoon, step by step, nag-grow, nagmamature yung ibinigay ng Diyos sa atin na iyan. May process po yan. Kaya nga po, baka mamaya niisip ninyo, kaagad-agad, ano na tayo, perfect na. Wala akong perfect ngayon. Tandaan po natin, no one is perfect. Nasa process po tayong lahat. Amen po ba? Baka mamaya, akala natin, perfect na tayo, na ang tingin mo sa iba, masama. Tapos ikaw tingin mo mabuti, hindi. Tayo po ay merong proseso. Pinoproseso tayo ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na sanctification. Amen po ba? Kaya tayo po ay pinoproseso ng Diyos. Yung ugali na kung saan, minsan alam nyo, sumasablay pa rin. May sablay pa rin. Pero wag po kayong matakot. Kasi tingnan po ninyo yan, no? Sabi po diyan, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng maka-Diyos. Ito'y dahil sa pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang baginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Alam po ninyo, kapag hindi nyo kinilala si Jesus, hindi po tayo makakabahagi doon sa karangalan at kabutihan ng Diyos. Walang kabutihan meron ang isang taong hindi kinikilala si Jesus. Kaya nga kapag tayo po ay kumilala kay Jesus, tiyak, yung karangalan ng Diyos, iniugpong na sa atin. Yung kabutihang meron ng Diyos, iniugpong na sa atin. Kaya nga po doon makikita po natin, tinutulungan po tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya ito ang nais ng Panginoon, ma-develop po karakter na dapat ay makita sa atin habang tayo nandito sa lupa. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kung ang Panginoon ay gusto niyang ma-develop ang ating mga
mga karakter, kinakailangan po nating, katulad ng sinabi po rito sa 2 Peter chapter 1 verse 3, ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po dito, yung ating pagkakilala kay Kristo, merong pong manifestation ng karakter ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin kapag kinikilala natin siya sa ating buhay. Merong manifestation yan. Kaya the more na tayo po ay kinikilala natin si Christ, ay nagkakaroon po ng manifestation ito. Kaya nga tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng ng tinatawag na, ayan yung sinasabi dyan, no? Yung, kung anong meron sa Panginoon, mabuti siya, di ba? Yung Christ-like character. Pag sinabing Christ-like character, ibig sabihin, napakagandang ugali. Kapag Christ-like character, meron tayo. Kaya nga sa buhay po natin, kapag si Christ ang number one, tiyak, yung karakter ni Jesus, yun din ang magiging karakter po natin. Amen po ba? So paano po natin makikita ito? Sa Romans chapter tingnan po ninyo, nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng magandang karakter sa kabila po ng mga pagsubok. Kahit na tayo po ay dumadaan sa pagsubok. Sino po rito ang dumadaan sa pagsubok ngayon? Taas ang kamay ng mga may pagsubok. Sa Romans chapter 5 verse 3 and 4, makikita po natin yung sinasabi rito ni Apostol Paul. Hindi lamang iyan ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. So, sa English, tingnan natin. Magkaiba kasi ang sa Tagalog eh. Ayan. Not only that, but we also boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character, and character produces hope. So tingnan po ninyo yung naidudulot ng tinatawag na endurance. Kapag ka meron pong endurance, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng endurance? Ito po yung long-lasting heat. Yung kahulugan niya sa sa Greek. Pag sinabing long-lasting heat, na siya habang tumatagal, lalong isang halimbawa yan para makita po natin ang diesel. Diesel machine, engine. Ang diesel engine, habang umiinit ang makina, lalong gumaganda ang takbo. Hindi katulad ng gasoline, ang gasoline pag umiinit yan, nag-iiba na ang andar niyan. Pero ang engine ng diesel, habang umiinit yan, gumaganda ang takbo. Yan ang kaibahan ng diesel engine sa gasoline engine. Kaya nga sa atin, tayo po, sa kabila ng mga pagsubok, meron tayong tinatawag na endurance. Ibig sabihin, long-lasting. At doon nadidevelop po yung karakter. Amen po ba? Dahil long-lasting tayo, yung karakter natin, parang okay lang. Hindi ka na magiging, hindi ka na magiging salbahe. Bakit? Kasi meron kang long-lasting. Kapag ka merong mga problema, okay ka lang. Dahil hindi ka apektado. At kapag merong karakter, punong-puno ng pag-asa yan. Amen po ba? Kaya yun yung nais ng Panginoon sa atin. Na kung saan habang tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, ay makita ang mga bagay na ito.
Kaya nga, how to develop? Paano natin ma-develop yung ating karakter? Paano natin ma-develop? Number 1, we can develop our character sa pamamagitan ng ating kaisipan by controlling our thoughts. Philippians chapter 4, verse 8. Controlling our thoughts. Tingnan po ninyo, ano po ang sinasabi diyan? Pag sinabing Philippians chapter 4 verse 8, sabi rito, finally brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Mga kapatid, kapag positibo ang laman ng utak natin, positibo rin ang karakter natin. Pero pag negatibo lagi ang utak, laman ng utak natin, our thoughts, puro bulok yung nasa utak natin, bulok din yung ating ginagawa. Kaya nga, para ma-develop yung ating karakter, lagyan natin ng magandang kaisipan yung ating isip. Amen po ba? Ayan po, lahat ng magaganda, ilagay mo sa isip na upang ma-develop yung karakter na dapat na makita po sa bawat isa po sa atin. Tingnan ninyo. Sabi diyan, whatever you do. Pag nilagay natin puro totoo, ibig sabihin yan, laging magsasabi ka ng totoo. Tama po ba? Lagi kang gagawa ng totoo. Hindi ka sinungalingan, hindi puro peke yung ginagawa natin. Totoo lahat. Amen po ba? Kasi nilagay natin sa isip natin eh. Amen po ba? Kaya yung karakter natin, lagi tayong nagsasabi ng totoo. Honorable. Ano sa Tagalog ang honorable? Kagalang-galang. Hindi kagulang-gulang. Oo. Honorable. Dapat captain ka o kaya kagawad. Mayor. Oh. Honorable. Tumakbo ka ng kagawad. Mga kapatid, tingnan nyo. Pag ang laman ng isip natin ay kagalang-galang, sabihin magiging magalang tayo. Oh. Pero kapag ka hindi kagalang-galang ang laman ng isip natin, wala kang galang. Kasi hindi ka magalang eh. Pero kapag ka kagalang-galang, sabihin niya, lahat ng gagawin natin, kasi yung laman ng isip natin kagalang-galang. Whatever is just. Ibig sabihin niyan, pantay. Diba? Tayo po ay patas. Hindi po tayo bias. Diba? Pag laman ng isip natin, patas. Patas din tayo sa lahat ng bagay. Amen? So magiging karakter natin laging patas. Hindi ka hindi ka mandaraya. Hindi mo dadayain yung kapwa mo. Hindi ka maduga. Ayan. Salitang kanto, maduga. Ano yon? Switik. Di ba? Alam niyo ba yung switik? Na? Ano pang mga salita na maduga, switik. Nakalimutan. Magulang. Yan. Di ba? Whatever is pure. Pag sinabing pure, yan eh? Malinis eh. Oo. Malinis, talagang malinis talaga. Puro. Walang halong dumi. Walang halong malisya. Walang halong walang halong masama. Amen po ba? Walang halong masama. Whatever is lovely. Yan. Kaibig-ibig.
Ibig sabihin, puno ng pag-ibig yung puso. Puno ng pag-ibig. Kaya nga sa buhay po natin, hayaan po natin na ang isip natin ay punuin natin ng mga bagay na kaibig-ibig. Pagka ito po ay nilagay natin sa isip natin, tiyak, magmamahal ka. Kasi alam mong ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Commendable, acceptable. Ba't parang magkaiba dito? ISB, ESB. Sa ISB, mas maganda sa ISB. Whatever is acceptable. Yan. Dito naman, commendable naman. Pero wala yung acceptable. Ayan. Sa ISB, whatever is acceptable. Katanggap-tanggap. Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa o sa isip natin, hindi tayo gumagawa ng hindi katanggap-tanggap. Ibig sabihin yan, acceptable sa harapan ng Panginoon, acceptable sa harapan ng tao. Commendable, kapuri-puri, di ba? Lahat ng iniisip natin at gagawin din natin yung kapuri-puri. Kaya dito, to develop our character, let us control our thoughts. Yung ating isip. Kontrolin natin, ilagay natin yung lahat ng mga mabubuting bagay. Pangalawa, how to develop our character. Practice. Kanina, control. Ngayon, practice Christian virtues. Sa 2 Peter chapter 1, verse 5 and 6. Yan yung natin. Yan yung sinasabi ni Peter. Yan yung ating text kanina. Para ma-develop ating karakter, lahat po ng Christian virtues ay practice po natin. Amen po ba? Kailangan po nating i-practice yan. Kasi kung hindi po natin pa-practice, tandaan po natin, kapag walang practice, hindi tayo magiging perfect. Amen po ba? Practice makes perfect. Kaya nga kung gusto mong magkaroon ng magandang karakter, yung mga virtues, Christian virtues, i-practice natin. Diba? Sabi diyan, for this very reason, you must make every effort to supplement your faith with moral character, your moral character with knowledge. Verse 6, your knowledge with self-control, and self-control with endurance, your endurance with godliness. So tingnan nyo, ito yung Christian virtues. Pagka na-practice natin ng mga bagay na yan, tiyak, yung karakter po natin madidevelop. Amen po ba? Hindi po natin kayang biglain. Pero habang tayo po ay nananalangin sa Panginoon, habang tayo po ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, pinapractice natin kahit saan tayo pumunta. Katulad yan yung self-control. Pag hindi po natin na-practice yung self-control, ang hirap po magsalita ng tama. Amen po ba? Talagang makakapagbitiw ka ng salita na hindi tama pag wala kang self-control. Pag out of control ang isang tao, lahat ng sasabihin niyang masama na lahat. Amen po ba? Nakakita na ba kayo ng taong out of control? Hindi na alam ang mga pinagsasabi niya. Kaya nga kailangan nun nating i-practice yung Christian virtues. Kanina, control our thoughts, then practice Christian virtues. Third, guard our heart. Bantayan po natin yung puso natin. Kasi ang puso natin, sabi ng Jeremiah, chapter 17, verse 9. Anong sabi ni Jeremiah? The heart is more deceitful than anything.
It is incurable, who can know it? Sa Tagalog, para makita po nila, wala akong kasinsama ang puso. Mandaraya, sabi niya, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So, ibig sabihin, ang puso ng tao, bulok. Bulok. Mandaraya. Walang katulad. Talagang wala nang lunas yung kabulukan. Pero, ang sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, na kung saan sinasabi sa Proverbs 4 verse 23, guard your heart, for it is the well springs of life. Tingnan nyo, sabi niya, above everything else, guard your heart because from it flow the springs of life. Sa ibang salin, guard your heart for it is the wellspring of life. Yan, pakita natin. Okay, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. The well spring of life. Pag hindi mo binantayan yung puso mo, nako, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Sabi ng Bible, guard your heart, for it is the well spring of life. Amen? Huwag mong susundin ang puso. Sabi nga nila, huwag mong sundin yung puso, utak ang sundin mo. Amen po ba? Kasi the mind is higher than the heart. Amen po ba? Kasi kailangan mag-isip ka muna. Mahal ko eh. Mag-isip ka muna. Kalooban ba ng Diyos? Nanalangin ka na ba? Tinugon ka na ba ng Diyos? Yan yung mga dapat nating kaya nga, para ma-develop yung karakter na meron tayo, guard our heart. Amen. Huwag natin susundin yung puso natin. Huwag natin susundin yung kanta ni sino bang kumanta na yun? Si Donna Cruz. Yan. Kapag tumibok ang puso. Hindi totoo yung wala ka nang magagawa. May magagawa ka. Bakit? Guard your heart. Bantayan natin yan. Kasi kapag ang puso natin, sinunod natin yan, ay, masisilat po tayo. Amen po ba? Matthew 15, verse 18 to 20. Tandaan po ninyo, ang puso po natin, hindi ang pagkain na ipinapasok natin ang nagpaparumi sa atin, kundi yung mga lumalabas sa bibig natin ang nagpaparumi sa atin. Tingnan po ninyo. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna nagugas ng kamay sa paraang naayon sa minanang katuruan. So hindi yung kumain ka, marumi kamay mo, ang nagpaparumi sa'yo, kundi yung lumalabas. Di ba? Kaya dapat nating bantayan yung ating mga puso. Amen po ba? Okay, last. Develop good company. Bakit? Sabi ng 1 Corinthians 15:33, alam po ninyo kapag ang mga kasama mo masama, ay, masama ka rin. Di ba? Sabi ni David Yonggicho
Sabi niya, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Di ba? Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Kaya nga, maliwanag ang sinasabi ng Scripture, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Kapag ang kasama mo chismoso, chismoso ka rin. Amen? Kapag ang kasama mo butangero, matik yan, butangero ka din. Kapag ang kasama mo mabait, mabait ka rin. Di ba? Pag masipag, masipag ka rin. Pag tamad, matik yan, tamad din yung ano mo. Hawa-hawa na yan. Kaya nga totoo yung sinasabi ng develop good company. Amen po ba? So, tingnan po natin yung apat na how to develop our character. Sige, balik natin. Isa-isa. Number 1, control your thoughts, your mind. Okay? Controlling our thoughts, practicing the Christian virtues, guarding our heart, developing good company. Yan. So itong apat na ito, kapag ginawa po natin sa buhay po natin, then we can develop our character. Yung character na kung saan hinahanap ng Diyos sa buhay po natin, at habang tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, makikita nyo po yung impact ng buhay po natin. Kapag tayo po ay merong magandang karakter, grabe ang impact niyan. Hindi pa natin talagang inaano sila na lumapit sa Panginoon. Pero dahil nakikita nila yung magandang karakter, yung impact niyan, it follows. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, hayaan po natin, making our call, make our call and election sure. Idagdag po natin sa pananampalataya natin yung moral character. Kinakailangan po siguradong maganda yung karakter natin upang sa gayon, pagharap po natin sa ating Panginoon, tiyak na tayo po ay meron pong tinatawag na katiyakan. So tingnan po natin yung sinasabi po rito. Sabi po sa verse 4, dito na po ako magwawakas. Sa verse 4 ng 2 Peter chapter 1, sabi niya, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Mga kapatid, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng kanyang halimbawa na dapat po natin tularan. At sa banal na kasulatan, marami ring halimbawa ng mga magagandang karakter na dapat po natin tularan. Kaya dito po, sabi po rito ni Apostol Pedro, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas tayo. Ibig sabihin, dito sa lupa, marami yung, anong tawag doon? Habang naglalakad po tayo, nagjo-journey po tayo, marami yung tukso. Maraming mga bagay na tayo po ay aakitin ng sanlibutan. Pero sabi diyan, maraming mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So yung pagnanasa na kung saan tayo po ay akitin ng sanlibutan dahil meron po tayong magandang karakter,
hindi po tayo kayang akitin ito. Amen po ba? At tayo po ay lalakad sa daigdig na ito na tiyak ang ating pagkatawag at pagpili ng Diyos na tayo nga ay pinili ng Panginoon. Meron tayong magandang karakter. Amen po ba? Masarap magpuri sa Panginoon kapag tayo po ay maayos po yung karakter natin. Katulad ni King David, katulad ni Daniel, na hindi siya na-contaminate. Amen po ba? Kaya yung mga mahilig kumain ng mga yung mga pagkaing madaling makamatay, wag na kayong kumain. Nung nasa Pangasinan ako, sinabi ko lahat ng mga pagkain na madaling makamatay. Ano yon? Yung mga pagkain na anong tawag niya sa mga pagkain sa street food, junk food, exotic, yung ano bang tawag doon sa McDo? Fast food. Ayan, yung lahat ng fast food. Sa totoo lang, lahat ng fast food, yan yung mga instant food, yung mga instant noodles. Yan, yung mga lahat ng mga instant din yung sakit. Kaya nga, ayan, katulad ni Daniel, di ba? Si Daniel, hindi siya nagpaakit doon. Talagang mas minabuti niya na yung kanyang sarili ay kainin niya kung ano yung nararapat. Kaya sa buhay po natin, karakter. Amen po ba? So, sa isip, sa salita, at sa gawa, makita ang karakter na katulad ni Kristo sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo. So next ay knowledge naman ang ating pag-aaralan about knowledge of Him. Yan. So, sa oras pong ito mga kapatid, hayaan po natin na dahil tayo nga po ay pinagkalooban ng Diyos ng mga magandang katangian, sambahin po natin ang Panginoon ng buong puso. Hayaan po natin na patuloy nating parangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay na talagang pinagkalooban tayo ng karakter na magliliwanag sa daigdig na ito natin ginagalawan, na makakahatak ng mga tao. Amen po ba? Dahil sa karakter ng Panginoon na iniugpong niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? Light on to my feet, light on to my path, it's you, Jesus' name is you. This treasure that I hold, more than finest gold, it is you, Jesus, it is you. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay at sabihin natin, with all my heart, with all my soul, I live to worship you and praise forever. Soar with you.
Yes, Lord. Hallelujah. With all my heart, with all my soul, with all my heart, with all my soul, I live to worship you and praise forevermore. Lord, every day I need you more. All things of heaven are in Hallelujah, Jesus. We give you praise, O God. We give you glory. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong pong pagtuturo sa aming mga buhay sa gabi pong ito. Salamat po sapagkat muli pinaalala mo sa amin kung paano po kami mabubuhay o kung paano kami mamumuhay sa sanlibutan aming ginagalawan bilang tunay na Kristiyano na merong character na kung saan ikaw po, O Diyos, ay mapapapurihan, ikaw ay mapaparangalan. Dalangin po namin na ang mga salita mong ito ay patuloy nga po na tumimos sa aming mga puso at magamit po namin sa pang-araw-araw naming buhay na makita ng lahat na ikaw, Jesus, ay buhay sa amin. Mag-manifest ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lumakad po kami sa liwanag ng iyong salita. At katulad nga po, Panginoon, sa buhay po nila Daniel, nila Job, nila David, nila Ruth. God, let the character, Panginoon, ay makita ang iyong character, O Diyos, ang makita sa aming pong mga buhay. Dalangin namin anuman ang pag-uugali na hindi karapat-dapat, iwaksi mo po ito. Ang espiritu ng kayabangan, ang espiritu ng karamutan, ang espiritu ng kawalan, ng pagpapasakop, ang espiritu, O Diyos, ng mga pagkabugnot, espiritu ng mga pagkagalit. Hayaan mo, Panginoon, na alisin mo ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso. At kaming lahat ay lumakad ng ayon po sa iyong banal na salita. Magliwanag kami, Panginoon, katulad na nga ng sinabi mo sa Matthew, na kami ilaw at asin ng sanlibutan ito, sapagkat ikaw na nasa amin ay liwanag, ikaw na nasa amin ay nagbabago ng buhay. Kaya, Panginoon, hayaan mo po, ikaw ang makita sa aming mga buhay. Turuan mo po kami na makalakad ayon sa katotohanan, ayon sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa ilyuhan mo po ang bawat salitang ito sa aming mga puso. At nawa, Panginoon, ito po, O Diyos, ay maging katulad ng binhi na ito'y lumago at magkaroon ng bunga sa aming pong mga buhay.
Salamat po, O Diyos. Salamat po. At sa oras po nito, we give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praises due to your name alone. And this is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga po that as we proclaim God, as we share the good news of salvation, we will be a great example for all the believer and for all the people of the earth. Amen po ba? Amen. Let's continue to declare that we will live not for our own, but rather we will live a holy life for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Shout your faith. Some say you're just a good man. Some say you were God. Some say you are in the grave, but I say you're alive. Some say you're Just a prophet. Some say you were wise. Some say you are just a man, but I say you are God. You are my life. I will shout your faith to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your faith to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. As I live a life that shouts your faith, shout your faith. I know you're the Messiah. You gave your life for me. And I know you're the only way. Jesus, you are God. You are my God. I will shout your faith to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. Oh my God, Jesus, I will shout your faith to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness. As I live a life that shouts your faith, shout your faith. Jesus, I decide to live a life that shouts your faith, shout your faith. I decide to live a life that shouts your faith, shout your faith.